May mga trabahong hindi ka sinusukat sa sipag, kundi sa tibay ng loob. Isang tawag, isang boses, at minsan, isang murang hindi mo naman kasalanan. Ito ang kwento ng isang ordinaryong empleyado na araw-araw humaharap sa galit ng iba hanggang sa isang simpleng paniniwala ang unti-unting nagbago ng lahat. Magandang araw po, Ate Marie, at sa lahat ng nanonood ng M-Charm Stories. Isa po akong nagtatrabaho sa isang call center dito sa Ortigas. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng kumpanya dahil mas mahalaga po ang karanasang gusto kong ibahagi. Bago ko po makilala ang Salika Amulet, aminado akong hirap na ako sa trabaho ko. Sa BPO, hindi mo kontrolado kung sino ang makakausap mo. Isang pindot lang ng accept call at bahala na kung mabait o galit ang nasa kabilang linya. At sa akin, madalas galit. May mga tawag na pagbati mo pa lang ng hello, may sigaw na agad. May mga pagkakataong minumura ako. May mga oras na pinapahiya ako. Kahit hindi ko kasalanan ng problema, ako ang sumasalo ng lahat. Dahil doon, naaapektuhan ang performance ko. Napapagalitan ako ng mga heads, paulit-ulit ang coaching, may mga warning. Dumating sa punto na tinanong ko ang sarili ko kung para ba talaga sa akin ang trabahong ito. Pakiramdam ko noon parang malas ako. Parang kahit anong gawin ko, hindi pumapabor ang sitwasyon sa akin. Hanggang sa nakita ko ang Salika Amulet. Hindi ko po siya binili para maging makapangyarihan. Hindi ko rin siya binili para kontrolin ang tao. Binili ko siya dahil gusto kong may paniniwala. Isang simbolo na sana gumaan ang pananalita ko. Na sana maging maayos ang pakikitungo ng mga tao sa akin. Nung una ko siyang sinuot papasok ng trabaho, wala naman agad na kakaibang nangyari. Pero may napansin ako. Sa unang tawag ko, imbes na kabahan, huminga muna ako ng malalim. Hinawakan ko saglit ang amulet at sinabi ko sa sarili ko, kalma lang. May galit na customer ulit. Mataas ang boses, punong-puno ng reklamo. Pero imbes na magpanik ako, mas pinili kong makinig. Hindi ko siya pinutol, hindi ako nagmadaling magpaliwanag. Napansin ko na steady ang boses ko. Hindi nanginginig, hindi tumataas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba ang tono niya. At sa dulo ng tawag, may narinig akong hindi ko inaasahan. Thank you for your help. Simple lang para sa iba pero para sa akin, malaking bagay iyon. Parang unang beses kong nanalo sa isang laban na dati palagi akong talo. Doon ko naisip na baka may nagbabago. Sa mga sumunod na araw, unti-unti ko pang naramdaman ang epekto. Yung mga client na dati ay mainit ang ulo, nagiging mas mahinahon. Yung mga reklamo, mas mabilis maayos. Yung mga tawag na dati kong kinakatakutan, nagiging normal na lang. Hindi ibig sabihin na wala ng galit na customer. Meron pa rin, pero iba na ang pakiramdam ko kapag kausap ko sila. Parang hindi na ako nadadala ng emosyon nila. Parang may proteksyon ng mindset ko. Parang may kumpiyansang nagsasabing, kaya mong ayusin ito. Ang mas nakakagulat, pati na ang mga heads ko ay napansin ng pagbabago. Dati, ako yung laging tinatawag dahil may escalation. Ngayon, tinatawag ako para tanungin kung paano ko napapakalma ang clients. May isang katrabaho na nagsabi sa akin, ang galing mong magpaamo ng galit. Napangiti ako kasi alam ko kung gaano ako kahina noon sa ganong sitwasyon. Hindi ko sinasabing magic ang lahat, pero masasabi ko na simula nung dalhin ko ang Salika Amulet, mas naging aware ako sa pananalita ko. Mas naging maingat sa tono. Mas naging kalmado. At kapag kalmado ka, ramdam iyon kahit sa ibang bansa pa ang kausap mo. Ang pinakamalaking pagbabago, hindi na ako takot sumagot ng tawag. Dati, bago pindutin ang accept, may kaba, may negatibong iniisip. Ngayon, may tiwala. Pakiramdam ko talaga, pabor sa akin ang panahon. Hindi lang sa clients, pati na sa pakikitungo ng mga katrabaho ko.
mas ramdam ko ang respeto. Mas nararamdaman kong may halaga ako. Para sa akin, ang Salika Amulet ay naging paalala. Paalala na ang salita ay may lakas, na ang boses ay may pakapangyarihan, at kapag pinili mong maging mahinahon, nagbabago ang takbo ng usapan. Maraming salamat po, Ate Marie. Hindi lang dahil sa amulet, kundi dahil sa paniniwalang ibinibigay ninyo sa amin na may gustong mangyari kapag dala natin ang tamang intensyon. Ito po ang aking patotoo. Kung ikaw rin ay isang nahihirapan sa trabaho, lalo na sa pakikitungo sa tao, alalahanin mo ito. Hindi ka mahina. Minsan, kailangan mo lang ng tamang paalala. Ito ang M-Charm Stories. Mga kwentong may dalang paniniwala. Mga kwentong may dalang pagbabago.